Ito yung sitwasyon na dinawit ng dalawang driver. Itong si Ramon Revilla. Yung dalawang driver na yon ay tinikitan dahil dumaan or may violation. May violation. At ito yon. Tingnan natin yung kanilang violation at bakit nagamit si Bong Revilla at ano yung kanyang reaction tungkol dito. Tingnan natin. So sinabi daw po ng dalawang driver, okay, na si Bong Revilla ang sakay ng sasakyang illegal na gumamit ng EDSA bus lane. Subalit, tingnan natin. So kinalaunan daw, lumitaw lang na ito pala'y kwentong barbero lang. Hindi naman talaga daw si Senator Bong Revilla ang sakay. Sa madalit salita, ginamit lang daw ang pangalan ni Senator Revilla. Okay, masaklap to sa mga katulad ni Bong Revilla. Bakit nga ba ginagamit yung pangalan ng mga politiko? Katulad nga ni Neto. Bakit sila or ano bang uring politiko yung mga ginagamit din ng mga kababayan natin sa kanilang mga kabulastugan? Ang ibig sabihin lang nun kasi, alam na itong mga kababayan natin, bakit? Nanggagamit rin naman itong mga politiko na katulad nga ni Bong Revilla, they might as well gamitin din natin siya, diba, sa ating mga kabulastugan. So sila yan, mga idolo or umiidolo yan kay Bong Revilla, yung mga taong gumagamit din sa kanya. Masakla, pero totoo, diba? Alam ng mga kababayan natin na sila ay ginagamit ng mga katulad na itong politiko na ito. So ayun, gamit na gamit. Katulad na nangyari kay Sara Duterte doon sa Commonwealth. Wala pa namang update doon Wala nang kasagutan talaga kung totoong si Sara Duterte yung tinutukoy na VIP ng pulis na yon. Pero kung si Sara Duterte ay ginamit din, ang ibig din sabihin kasi noon, yung gumamit ng pangalan ni Sara Duterte ay taga-suporta rin ni Sara Duterte. So, ibig sabihin nagagamitan yung mga yan. Okay? Masaklap, pero totoo. Nagagamitan lang kayo. Alright? The agency considers this a welcome development in light of the incident as the agency conducts a probe and determines the lapses in the procedures in the implementation of the EDSA bus lane regulation. Sinabi ni Artes. Anyway, yun. At meron pong pahayag syempre itong si Bong Revilla nga tungkol dito. Sabi niya, based on hearsay, wawasakin mo yung senador. Bugbog na ako sa maling paratang. So kasi daw, sabi nung ninibriha yung MDA chairman, sabi niya, na kung nga ay babasagin niya yung mukha ng senador, sabi doon sa driver. So ito naman yung palusot ni Nibreha. Sir, wala po akong intensyon na wasakin kayo. Why will I do that? Okay. Galit na galit si Bong Revilla. Diba? Okay? Yan. Lesson yan sa inyo. Huwag kayong manggamit ng kapwa nyo, ng mga taga-suporta nyo, para hindi rin kayo gamitin at isangkalang yung pangalan nyo sa mga kalokohan nila. Sa hanay namin, walang ganong gabitan. Okay? Kasi ang pundasyon ng aming grupo, halimbawa ng mga camping, hindi naman pagmamahal sa kandidato pagmamahal sa ating bayan at pagiging or yung alam mo kung ano yung pwedeng maibigay at kakayanan nga ng kandidatong yun, pero hindi talaga pagmamahal doon sa kandidato, doon sa politiko na iyon, dahil hindi naman talaga politiko ang tinitignan natin dito kung ano yung nagagawa ng politikong yon at kung ano ang kanyang pwede pang maiambag nga sa ating bansa. Ganun po ang nangyayari. Gamitan is the key para sa inyong mga pulahan at sa inyong mga diehard. Good luck!